December 3, 2022, matapos nga po ang mahigit isang taon na hindi nakaakyat sa ibabaw ng lona, ay sa wakas ay nabigyan ulit ito ng pagkakataong lumaban matapos pumirma sa bagong promoter nito na Treasure Boxing Promotion. May papakita nito na naiiba ang taglay niyang lakas at angas sa ibabaw ng lona. Makakaharap nga po dito ni Cuadro Alas, ang ipinagmamalaki ng bansang Japan at pinakamalakas mang asar at mayroong ipinagmamalaking talento sa pag-arte na si Ryo Akaho, ang nanalo ng Best Actor Award ng gabing iyon. Marami nga pong mga marites ang nagsasabi na itong hapon na ito ang tuluyang tatapos sa papalubog na karera sa boxing ni Cuadro Alas. Dahil sa may nakakatindig balahibong kartada, ang hapon na ito na may 39 na panalo, 26 dito ay tinapos via knockout at 2 talo lamang. May mga ipinakalat kasi noon ang mga marites na malakas nga daw talaga ito dahil naging kaibigan at kay-sparring din ito ni The Filipino Flash, Nonito Donaire. Bugbog at gulpi di pulgas nga daw po ang aabutin dito ni Cuadro Alas kay Ryo Akaho, mga idol. Pero ito'y isang imposibleng mangyari. Malabo pa sa sabaw ng sinigang na ganoon ang sapiti ng ating kababayan sa kamay ng hapon na ito dahil hindi po tao si Casimero, mga idol. Sa mismong araw ng laban ng mga idol, unang round pa lang, nakatikim na agad ng bangis ni Cuadro Alas ang kalabang hapon. Bagamat napabagsak nga ng hapon si Casimero sa pangalawang round ng kanilang laban, ay bugbog sarado nga ang inabot nito at ang nakakatakot pa nga dito, mga idol, ay nabasag pa nga ang panga ng hapon dahil sa daming solidong suntok na minukbang nito mula sa nagliliyab na kamao ni Cuadro Alas. Finish him! Kaya naman, para hindi na lumala ang pinsalang matatamo nitong hapon, ay gumamit na nga ito ng ipinagbabawal na teknik, itong si Ryo Akaho, na talaga namang ikinainis at ikinabuisit ng mga manonood sa labang iyon. Nagpanggap ito na kunwari ay tinamaan ito ng isang suntok sa kanyang batok. Pero kung inyong susuriin, mga idol, ang suntok sa batok na sinasabi nitong hapon ay daplis lamang. Talaga naman pang Pamas Award ang arte nitong si Ryo Akaho. Kaya naman ang resulta, no contest ang naging hatol sa laban na iyon. Pero matapos ng balikan at reviewin ng Korean Boxing Committee ang naturang laban, ay napagdesisyonan na ibigay ang panalo kay Cuadro Alas Casimero via second round knockout. At ayon nga sa sinabi nito sa isang interview, ang totoong dahilan kung bakit siya sumuko sa laban ay nabasag ang panga nito at habang tumatagal daw
ay lalong sumasakit ang kanyang nararamdaman at grabe daw talaga ang kanyang pagkahilo. Dagdag pa nito, sa tuwing nakikipagsabayan daw siya kay Cuadro Alas, ay siya lang daw ang nakakaramdam ng sakit at tila babaliwala lang kay Casimero ang mga suntok na pinapatama nito. 顔面でも効かされてますし、完全に飛んでるんで、あれを多分休もうとしてるんじゃないのかなとは思うけど、1分2分となってきた時にもう時間が経つにつれてもうダメージがすごいでかくなって、ましてや顎の骨折っていうのは多分絶対カシメロのパンチなんで。 Saan isang impresibong panalo sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan ay pinabagsak agad ni Casimero ang kanyang kalaban. Dahil nga po sa impresibong ito, nagbigay na nga ng pahayag ang halimaw ng Japan at 2 times undisputed champion na si Naoya Inoue. Sinabi nga ni Inoue na magaling daw talaga ang ating pambatong si Janriel Casimero. Ngunit sa mga paulit-ulit daw na problema nito pagdating sa timbang, ay ito na siguro ang napakalaking problema at dahilan kung bakit ayaw talagang ikasa ng manager ni Inoue na si Ohashi ang kanilang laban. Dahil kung siya lang naman daw ang masusunod, ay gusto niyang labanan si Casimero. Ngunit wala naman daw siyang magagawa dahil kung sino lang naman daw ang ihain o ilaban sa kanya ng kanyang manager ay buong lakas niyang nilalabanan. 100% na nga na wala na si Cuadro Alas sa listahan ng makakalaban ni Inoue. Dahil kapag nagbitiw daw talaga ng salita si Ohashi ay talaga namang hindi na mangyayari. Kaya naman, wala na daw talagang pag-asa na maikasa ang matagal nang inaasam-asam na laban ng mga boxing fans sa pagitan ng angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero at the monster na Oya Inoue. Kaya ipinapaalam ni Inoue sa buong mundo na hindi siya ang nasusunod sa bawat laban, kundi ang kanyang manager na si Hideyuki Ohashi. Ano sa palagay nyo mga idol? Pati din si Hideyuki Ohashi ay talaga namang natatakot na sa lakas ng angas ng Pinas. Hindi may tatanggi mga idol na iba talaga ang kalidad ng lakas ni Cuadro Alas at hindi matatapos ang paghahunting ni Casimero sa halimaw ng Japan. Kaya naman, ating sariwain mga idol ang ilang laban na hindi malilimutan sa kasaysayang naitatak ng nag-iisang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero. Matapos nga po ang mapait at malungkot na pagkatalo at bigong masungkit ni Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa mandarayang wrestler na si Amnat Ruenrong. Makalipas nga lang po ang kulang-kulang 1 taon ay nabigyang muli ng pagkakataon na mag-rematch si Casimero at Amnat Ruenrong upang tangkain muli na agawin ang titulong hawak nito at makaganti sa mandarayang kampyon sa pangalawang pagkakataon. May 25, 2016. Ito ay naganap sa Diamond Court, Beijing, China. Sa laban na ito mga idol, ay hindi na nga po umubra ang mala-wrestling na galawan ng kampyon. Dito nga po ay itinanghal na panalo via 4th round knockout at nakuha ng ating kababayan ang IBF World Flyweight title, ang ikalawang titulo sa dalawang magkaibang dibisyon ni Cuadro Alas. Makalipas nga lang po ang 4 na buwan ay muling umakyat ng lona si Cuadro Alas para idepensa ang kanyang hawak na titulo sa unang pagkakataon. Kontra nga po sa hambog na undefeated at bagitong Briton na si Charlie Edwards. Nagwagi ang ating kababayan sa labanang ito via 10th round technical knockout. Sa sumunod na taon naman mga idol ay ibinakanti na nga ni Casimero ang hawak nitong titulo upang umakyat ng timbang at bulabugin ng bantamweight division, kung saan ay nagkaroon nga po ng 4 na laban si Casimero at ang isa nga po sa 4 na laban ni Cuadro Alas ay nakuha nito ang pang-4 nitong talo mula sa kababayan din nating si Jonas Sultan via unanimous decision. At sa pagkabigungang iyon mga idol ay tila nagising ang pinakamaangas na bersyon ng isang Cuadro Alas, angas ng Pinas.
ginawa niyang motibasyon ang kabiguang iyon upang maging mas malakas na kampyon. Taong 2019 ay nakaharap nga po ni Casimero ang Meksikanong si Josepek, kung saan ibang kwadro alas ang nagpamalas ng galing sa ibabaw ng lona. Ibang-iba mula nang matalo ito kay Jonas Sultan. Kaya naman, sa loob lamang ng 2 round ay pinahalik na sa lona ni Casimero ang kalabang Meksikano. At sa sumunod na taon ay sinagupa naman ni Casimero ang Hapon na si Kenya Yamashita, kung saan tinalo niya naman ito via technical knockout sa pang-6 na round. You win! At dahil nga po sa mga impresibong panalong ipinakita ni Cuadro Alas Casimero, ay naging tulay nga po ito upang magkaroon ng pagkakataong lumaban para sa WBO Interim Bantamweight title na iniingatan at pinakikintab ng knockout artist ng bansang Mexico na si Ricardo Espinosa Franco. Bago maganap ang kanilang laban mga idol, ay galing ang Meksikano sa 13 impresibong magkakasunod na panalo, kung saan ang 12 sa mga ito ay hindi na nga po narinig ang final bell. May impresibong kartada noon ang Meksikano na 23 panalo, 20 dito ay tinapos via knockout at 2 talo. At may mataas na knockout percentage na 73% ang Mexican Warrior. Kaya naman, hindi magiging madaling laban ito para kay John Riel Casimero. Ngunit sa mismong araw ng laban mga idol, ay tila naging bagitong boksingero ang sinasabing knockout artist ng Mexico. Sa bakbakan ng dalawa, ay makikitang mas angat ang lakas ng suntok ni Cuadro Alas. Sa pangatlong round, ay mapapansing nahihirapan na makapagpatama ang Meksikano. Sa halip ay ito ang laging nakukonyatan ni Cuadro Alas. Sa pagsapit ng pang-6 na round mga idol, ay dito na nga po unti-unting lumambot ang tigasing Meksikano dahil sa mga impresibong atake ng angas ng Pinas. Bumagsak ito matapos tamaan ng magkakasunod na right hook ni Casimero.
Sa mga sumunod na tagpo ng laban, ay bahagyang nakabawi ang Meksikano, kung saan ay nakapagpakonekta rin ito ng malinis na patama kay Cuadro Alas. Subalit ay tila baliwala ito sa malamutant na katawan at bakal na panga ni Casimero. Sa final round mga idol, ay dito na nga po tuluyang winasak ni Casimero ang knockout artist ng bansang Mexico.